Matapos makumpleto nila Naruto ang kanilang misyon sa Land of Waves at matagumpay na makabalik ang kanilang grupo sa Konoha, excited na ulit siya sa kanilang magiging misyon ngayong araw. Tila ng nakagawian, hindi na naman magkasundo sina Sasuke at Naruto, at lalo pa itong lumala simula nang bumalik sila mula sa kanilang nakaraang misyon. Kaya nang dumating ang late na namang si Kakashi Sensei ay agad na humiling si Naruto ng mga mahihirap na misyon, upang sa gayon ay si Sasuke naman ang magawa niyang mailigtas at siya naman ang maging bida sa paningin ng iba. Ngunit dahil sa sobrang pagnanais na matalo ni Naruto si Sasuke sa kanilang mga misyon, madalas ay nagiging sanhi ito ng pagkakamali ni Naruto at minsan pa ay siya ang inililigtas ni Sasuke sa kanyang mga katangahan. Napansin ni Kakashi na hindi maganda ang kanilang teamwork sa araw na iyon, na kung saan sinabi ni Sasuke na dahil ito kay Naruto, sa kadahilan ng pinipilit kasi nitong makipagkumpetensya sa kanya. Kaya habang naiinis si Naruto sa sinabi ni Sasuke, nakapagpasya na lamang si Kakashi na pauwiin na silang tatlo dahil magsasubmit pa siya ng kanilang report sa araw na iyon. Kaya inaya na lamang ni Sakura si Sasuke na magsanay na lamang silang dalawa, ngunit sinabi ni Sasuke sa kanya na mas maiiging magsanay na lamang siya ng mga teknik imbis na abalahin siya. Dagdag pa ni Sasuke na tutuusin ay mas malakas pa sa kanya si Naruto, na kung saan sobrang nasaktan si Sakura. Nang makaalis si Sasuke, napansin naman ni Naruto na tila may nagmamasid sa kanya. Nang sabihin ni Naruto na walang batong kwadrado at may dalawang butas, doon na ipinakita nila Konohamaru ang kanilang mga sarili, habang nagpakilala ang dalawa niyang kasama na sina Moegi, at ang tulo ang sipon na si Udon. Habang naroon ang mga ito upang makipaglaro kay Naruto, biglang lumapit si Sakura na hindi pa rin makapaniwala na mas mahina siya kaysa kay Naruto. Nang napansin ni Konohamaru na masyadong nakatitig si Sakura kay Naruto, inakala ngayon ni Konohamaru na shota ni Naruto si Sakura, na hindi naman itinanggi ni Naruto. Dahil doon ay nakatikim tuloy ng isang sapok si Naruto mula kay Sakura, habang nagalit naman rito si Konohamaru at tinawag niya itong pangit, kaya't pati siya ay nakatikim din mula kay Sakura. Nang tawagin ulit ni Konohamaru si Sakura na pangit, narinig ito ni Sakura at hinabol sila nito. Dahil doon ay may nabangga si Konohamaru na dalawang outsider na ninja, na kung saan agad nitong binuhat si Konohamaru at nais turuan ng leksyon. Habang ang lalaki ay si Kankuro, at ang babae naman ay si Temari, silang dalawa ay nagmula sa bayan ng Suna. Sa galit ni Naruto ay sinubukan niyang ipagtanggol si Konohamaru, ngunit gamit lamang ang mga daliri ni Kankuro ay bigla na lamang umano siyang bumagsak. Sinabi ni Kankuro na napakahina naman pala ng mga genin ng Konoha, habang sinabing uunahin niya munang bugbugin si Konohamaru, bago isusunod ang maingay na si Naruto. Ngunit bago pa man gawin ito ni Kankuro ay may pumigil sa kanya gamit ang bato, na nagmula pala kay Sasuke at pinapaalis na ang mga dayo. Dahil doon ay humanga ang karamihan pati na si Temari, habang si Naruto naman ay sobrang naiinis dahil si Sasuke na naman ang bida. Dahil sa inis ni Kankuro ay gagamitin na niya ang karga niya sa likuran, ngunit bigla siyang pinigilan ng isang lalaki at sinabing nakakahiya ang ginagawa niyang panggugulo. Habang hindi man lang naramdaman ni Sasuke ang pagdating ng lalaki, ikinatakot ito ng dalawa niyang kasama at agad na humingi ng tawad si Kankuro, sa lalaking tinawag niya sa pangalang Gaara. Samantala sa opisina ng Hokage, habang tinipon nito ang karamihan sa mga Jonin, formal nang inanunsyo ng Hokage na magsisimula na ang Chunin exam, 7 araw simula ngayon. Humingi naman ng paumanhin si Gaara sa mga bida, habang humanga naman siya sa ginawa ni Sasuke kanina. Bago umalis ang tatlo ay tinanong ni Sakura kung anong ginagawa nila sa bayan ng Konoha, na kung saan ipinakita ni Temari na mayroon silang permit at naroon sila upang kumuha ng Chunin exam. Nung aalis na ulit sila ay tinanong naman ni Sasuke ang pangalan ni Gaara at nagpakilala ang dalawa sa isa't isa, habang nang ipakilala naman ni Naruto ang kanyang sarili ay walang pakialam sa kanya si Gaara. Subalit mayroon ding ibang mga dayuhang ninja ang nagmamasid sa kanila, kung saan interesado ang mga ito kina Sasuke at Gaara. Samantala sa opisina ng Hokage, tinawag ng ikatlo sina Kakashi, Kurenai at Asuma upang irekomenda ang mga baguhang genin na sa tingin nila ay handa ng sumabak sa pagsusulit, ngunit nagbabala ang ikatlo na mas maiging nakatapos na ang mga ito ng higit sa 8 misyon. Habang sa tingin ni Iruka na kailangan pa ng mas maraming oras ng mga rookie,
hindi niya inaasahan ng irekomenda ni Asuma ang buong Team 10, si Kurenai naman ay inirekomenda ang buong Team 8, habang si Kakashi naman ay inirekomenda ang buong Team 7. Tinutulan agad ni Iruka ang kanilang desisyon dahil naniniwala siyang hindi pa sapat ang kakayahan ng 9 na bata, na maaari nilang ikapahamak. Ngunit nanindigan si Kakashi sa kanyang desisyon dahil sa tingin niya ay handa na ang kanyang mga bata sa mas mahirap pang mga misyon, at isa pa ay diretsuhang sinabi ni Kakashi na hindi na nito estudyante pa sina Naruto, kundi mga ninja na nasa ilalim na ng kanyang utos. Naiintindihan naman ng Hokage ang punto ni Iruka, kaya't nakapagpasya siyang magbigay muna ng kaunting pagsubok sa mga bata, para makita kung handa na ba sila sa paparating na pagsusulit. Sa sumunod na araw, agad na pinaalam ni Kakashi sa buong grupo na inirekomenda niya sila upang kumuha ng Chunin exam, na kung saan masayang-masaya naman si Naruto. Matapos ang kanilang meeting, nangangarap ngayon ng gising si Naruto dahil naniniwala siya na siya ang pinakamalakas sa lahat at tatanghalin na Hokage matapos nito, habang si Sasuke naman ay hindi na makapaghintay na makaharap si Gaara. Ngunit habang kabaliktaran naman ito para kay Sakura, ipinakita naman na nagdatingan na ang iba pang mga ninja na kukuha ng exam, mula sa iba't ibang bayan. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Naruto kina Konohamaru upang makipaglaro, ngunit isang ninja ang biglang dumating at kinidnap nito si Moegi, na agad namang hinabol ni Naruto. Kalaunan ay nagawang mahabol ni Naruto ang ninja, ngunit agad siyang pinagbantaan nito na papatayin si Moegi, kung hindi niya maibibigay rito ang Scroll of Sealing. Gayunpaman, hindi na malaya ng ninja na Kagibunshin lang pala ang kanyang kausap sa buong panahon na iyon dahil nagawa ng mailigtas ni Naruto si Moegi, habang binato niya ng lambat ang ninja at nagawa niya itong mahuli. Ngunit pagdating nila Konohamaru ay gumamit ng Kawarimi technique ang lalaki, kung saan humanga naman kay Naruto ang ninja at napagtanto ang kanyang kakayahan. Samantala, bigla naman inaya ni Sasuke si Sakura na sila ay maglakad-lakad. Sinabi ni Sasuke kay Sakura na umatras na siya sa Chunin exam dahil hindi pa siya handa at baka ikapahamak niya pa ito, na kung saan masaya naman si Sakura na nag-aalala sa kanya si Sasuke. Ngunit biglang dumating ang parehong ninja at bigla itong umatake ng maraming kanay, na kung saan sobrang napuruhan rito si Sasuke. Sinabi ng ninja kay Sakura na ganyan din ang mangyayari sa kanya sa Chunin exam, ngunit biglang sinabi ni Sakura na genjutsu lamang silang dalawa, dahil ang tunay na Sasuke ay hinding-hindi siya aayain. Kaya binato siya nito ng payong ngunit tumagos lamang ito sa kanya, kung saan napatunayan ni Sakura na genjutsu lamang ito, habang sinabi ng ninja na magaling pala ang mga estudyante ni Kakashi, bago ito tuluyang nawala. Habang madali lamang tinalo ni Sasuke ang parehong ninja, nagbigay ulat ito kay Kakashi at lumalabas na si Sir Iruka pala ito, na kung saan napatunayan niyang handa na nga ang mga bata para sa pagsusulit. Ipinakita naman na may mga genin din mula sa Konoha ang kukuha ng Chunin exam, at tila taas kilay sila sa pagsali ng mga estudyante ni Kakashi para sa pagsusulit. Nang sumapit na ang araw ng pagpasa ng aplikasyon para sa pagsusulit, may humaharang sa mga genin na 2 bully na ninja, at nais ng mga itong sumuko na lamang sila dahil mahihirapan lamang sila sa pagsusulit. Ngunit biglang dumating sina Sasuke at inutusang tanggalin ang genjutsu na nilagay nila sa palapag, na kung saan humanga ang 2 ninja dahil natuklasan ito ni Sasuke, habang hindi naman makapaniwala ang ibang genin. Pinuri ni Sasuke si Sakura dahil siya ang unang nakapansin nito, na kung saan dahil doon ay lumakas tuloy ang loob ni Sakura, at sinabing nasa ikalawang palapag pa lamang kasi sila. Hanga ang bully ngunit bigla itong umatake, subalit biglang lumitaw ang isang genin at pinigilan silang dalawa. Habang hindi makapaniwala si Sasuke na nagawa nitong pigilan ang kanyang sipa, lumapit ang genin kay Sakura at nagpakilala ito bilang Rock Lee. Inaya niya si Sakura na lumabas silang dalawa, ngunit binasted agad siya ni Sakura. Habang ang 2 ninja kanina ay parte pala ng tagapangasiwa ng pagsusulit, at hanga sila sa mga bagong genin ngayon dahil naipasa ng mga ito ang kanilang isinagawang pagsubok. Nang nagpasya na sina Sakura na umalis, nagpakita rin ng interes kay Sasuke ang isa pang kasama ni Rock Lee na si Neji Hyuga. Dahil nagmula si Sasuke sa maharlikang angkan ng Uchiha, halos karamihan ng ninja ay nagpapakita ng interes sa kanya, tulad na lamang ni Rock Lee na hinahamon siya sa isang laban at naisubukan ang kanyang kakayahan.
Ngunit hindi lamang iyon ang ipinunta ni Rock Lee roon, dahil ipinagtapat din niya ang kanyang lihim na paghanga kay Sakura, na kung saan nagpalipad siya ng maraming flying kiss patungo kay Sakura. Pinagbigyan naman ni Sasuke ang kahilingan ni Kapal Kilay, habang natutuwa naman si Rock Lee dahil makakalaban niya ang number 1 rookie ng Ninja Academy. Ngunit dahil palaging si Sasuke na lamang ang bida, biglang sumingit si Naruto at sinabing siya ang lalaban kay Kapal Kilay, at tatapusin niya ito sa loob lamang ng 5 minuto. Nang sumugod si Naruto ay madali lamang napigilan ni Rock Lee ang kanyang atake, habang gumamit ito ng isa sa kanyang teknik at hindi man lang siya umabot ng ilang segundo. Sinabi ni Kapal Kilay na hindi sila mananalo sa kanya dahil siya ang pinakamalakas na baguhang genin sa buong Konoha. Dahil doon ay nakapagpasya na si Sasuke na ang lalaban, at sinabing tatapusin niya din ito sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit nang sumugod si Sasuke ay tulad ni Naruto, madali lamang siyang pinabagsak ni Rock Lee gamit ang teknik nitong Konoha Senpo. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi alam ni Sasuke kung nanjutsu o genjutsu ba ang tumama sa kanya, ngunit kahit ano pa man ito ay magagawa na niyang mabasa ito gamit ang kanyang Sharingan. Gayunpaman, sinipa lamang ulit siya ni Rock Lee at ipinaliwanag sa kanya na ang kanyang mga simpleng teknik ay hindi nanjutsu o genjutsu, kundi isang taijutsu o martial arts, na hindi kayang basahin ng Sharingan dahil hindi ito gumagamit ng mga hand seals. Dagdag pa ni Lee na walang silbi kahit makita ni Sasuke ang kanyang mga teknik, kung hindi naman makakasabay ang katawan nito sa kanyang bilis. Sinabi pa ni Lee na may dalawang klase ng taong malakas, ang matatalino at ang masisipag. Si Sasuke ang matalino dahil mayroon siyang Sharingan at si Lee naman ang taong nagsumikap upang ma-master ang kanyang taijutsu. Biglang lumitaw si Lee sa likuran ni Sasuke habang ito ay nasa ere, at gagamitin niya ang kanyang special technique upang patunayan, natalo ng masisipag ang matatalino. Subalit biglang may pumigil sa kanyang teknik at nagmula ito sa malaking pagong, habang hindi makapaniwala ang bagong gising na si Naruto na natalo si Sasuke. Habang pinapagalitan ng malaking pagong si Rock Lee dahil ginamit nito ang pinagbabawal na teknik ng kanyang sensei, biglang pumasok naman sa isip ni Naruto na marahil ang pagong na iyon ang sensei ni Kapal Kilay. Subalit ikinagulat nilang tatlo nang biglang lumabas sa ibabaw ng pagong ang malaking version ni Kapal Kilay, at ito ang sensei ni Rock Lee na si Might Guy. Ngunit mas ikinagulat nilang tatlo nang biglang suntukin ni Guy Sensei si Kapal Kilay dahil sa kanyang ginawa, ngunit matapos nilang mag-iyak ang dalawa ay nagkapatawaran din ang mga baliw at nagyakapan. Habang hindi makapaniwala si Sasuke na natalo siya sa mga baliw na ito, sinabi ni Guy Sensei kay Rock Lee na tatakbo sila ng 500 laps paikot sa practice range bilang kanyang parusa, ngunit ibibigay niya na lamang ito pagkatapos ng kanyang Chunin exam. Nang mapansin ni Guy Sensei sina Naruto ay kinamusta niya si Kakashi mula sa kanila, na kung saan sinabi niya na kilalang kilala niya si Kakashi dahil ito ang kanyang mortal na karibal. Habang hindi sila naniniwala, bigla na lamang nawala si Guy at lumitaw sa kanilang harapan, at sinabing ang record niya laban kay Kakashi ay 50 wins at 49 losses, kung saan mas magaling pa siya kaysa kay Kakashi. Doon ay napagtanto ni Sasuke na mabilis pa si Guy kaysa kay Kakashi, kaya tila naniniwala siya na mas magaling pa ito kaysa sa kanilang sensei. Nang magpaalam na si Guy sa kanila, napansin naman ni Naruto ang mga sugat sa kamay ni Lee habang binabalik nito ang kanyang benda. Sinabi ni Lee kay Sasuke na naparoon talaga siya upang sukatin ang kanyang kakayahan, ngunit ngayong natalo niya si Sasuke ay masisigurado niyang nasa grupo pa rin nila ang pinakamalakas. Dagdag pa ni Lee na kaya siya kumuha ng Chunin exam ay upang talunin si Neji, at sinabi kay Sasuke na magtutuos pa silang dalawa. Habang naiinis si Sasuke ay lalo pa siyang inasar ni Naruto, at sinabing wala siyang binatbat kay Kapal Kilay. Dagdag pa ni Naruto na tila matindi ang ginagawang pagsasanay ni Kapal Kilay, na kung saan mas matindi pa sa ginagawang pagsasanay ni Sasuke. Subalit sinasabi lamang ito ni Naruto upang bumalik ang kumpiyansa ni Sasuke sa kanyang sarili, na kung saan tunay na gumana nga naman ito nang muling ganahan si Sasuke, at nagpatuloy na sila sa pagkuha ng Chunin exam. Nang makarating na sila sa room 301, doon ay sinalubong sila ni Kakashi at natutuwa siya na naroon rin si Sakura. Ipinaliwanag ni Kakashi na ang bawat Chunin exam ay kailangan kunin ng buong grupo, dahil kung may isang miyembro ng isang grupo ang hindi tumuloy ay hindi rin papayagan na kumuha ang natitirang dalawang miyembro ng pagsusulit.
Natutuwa si Kakashi na bukal sa puso ni Sakura ang pagkuha ng pagsusulit at hindi siya pinilit ni Naruto at Sasuke, kaya't binabati niya ang bawat isa sa kanila at pinursige na ipasa nila ang pagsusulit. Nang makapasok sila sa loob, nagulat sila sa dami ng aplikanteng kukuha rin ng pagsusulit, habang bigla namang dumating si Ino na yamakap kay Sasuke at nagalit si Sakura. Doon ay dumating rin ang mga teammate ni Ino na sina Shikamaru at Choji, habang dumating rin ang Team Kurenai, na sina Kiba, Shino, at si Hinata na nahihiya pa kay Naruto. Sinimulan nilang ang asa ng bawat isa at nagyabangan kung sino ang magaling sa kanilang lahat, ngunit isang lalaki ang dumating at nakiusap kung maaari na sila'y tumahimik, dahil tila naiirita na sa kanilang ingay ang ibang mga ninja sa kanilang paligid. Nagpakilala ang lalaki bilang Kabuto, na ika-7 beses nang sumasali sa nasabing pagsusulit, kung saan napaisip si Shikamaru na tila mahirap nga ang Chunin exam. Ngunit dahil paulit-ulit na siya ay marami na siyang nakalap na impormasyon tungkol sa pagsusulit, at ang lahat ng ito ay nakasaad sa kanyang mga baraha. Kumuha siya ng isang baraha at ginamitan niya ito ng chakra, habang lumabas ang impormasyon tungkol kung gaano karami ang aplikanteng sumali ngayon mula sa iba't ibang bansa. Ipinaliwanag ni Kabuto na ang pangunahing layunin ng pagsusulit ay upang palalimin ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa at panatilihin ang balanse ng lakas ng kada bansa, dahil kung may bansa na sobrang hina ay maaari itong sakupin ng malakas na bansa. Nang tanungin ni Kabuto kung mayroon pa ba silang nais malaman, tinanong ni Sasuke kung mayroon ba siyang impormasyon tungkol kay Rock Lee at Gaara. Nilabas ni Kabuto ang 2 baraha, at ang unang binasa niya ay ang tungkol kay Rock Lee. Si Rock Lee ay mas matanda ng 1 taon sa kanila at unang beses niya rin kukuha ng pagsusulit, habang ang 2 niya pang teammate ay si Neji at si Tenten. Marami na rin siyang natapos na misyon, habang magaling siya sa taijutsu at hindi sa nanjutsu at genjutsu. Ang sunod naman ay si Gaara of the Desert, kaunti pa lamang ang natapos niyang misyon ngunit nakatapos na siya ng isang rank B mission, habang dahil baguhan siya at taga-ibang bansa, wala nang ibang impormasyon pa rito si Kabuto. Ngunit ang pagkakaalam ni Kabuto ay hindi man lang nasugatan si Gaara sa kahit anong misyon nito, na ikinagulat naman iyon nila Naruto. Sinabi pa ni Kabuto na narito ngayon ang pinakamagagaling na genin sa iba't ibang lugar, habang 3 lamang ang nagmula sa Sound Village dahil bagong tatag na bayan pa lamang ito. Kaya't hindi malabong may mas malakas pang mga aplikante bukod kay Rock Lee at Gaara. Samantala, habang naalala ni Kakashi ang pagtatalo nila ni Iruka, lumalabas na sinabihan din pala siya ni Guy na masyado pang maaga, dahil tulad sa kanyang mga estudyante ay pinagpaliban niya muna ng 1 taon upang makakuha ang mga ito ng sapat na karanasan bago ang Chunin exam. Ngunit tiwala si Kakashi na madaling tatalunin ng kanyang mga estudyante ang mga estudyante ni Guy Sensei, subalit napapaisip siya ngayon kung tama ba ang kanyang ginawang desisyon. Habang iniisip ni Sakura na pati si Naruto ay nanginginig na rin sa takot dahil sa dami ng mga magagaling na genin na kasama ngayon sa pagsusulit, palalakasin sana niya ang loob nito ngunit biglang sumigaw si Naruto. Nagpakilala siya sa lahat ng naroon at sinabing hindi siya magpapatalo sa kanilang lahat, habang iyon naman ang hinihintay ni Kakashi. Hindi nagustuhan ng iba pang aplikante ang sinabi ni Naruto, habang hindi naman nagustuhan ng 3 taga-Sound Village ang sinabi ni Kabuto tungkol sa kanilang bayan, at nais nila itong turuan ng leksyon. Kaya habang pinapagalitan ni Sakura si Naruto at humihingi ng pasensya sa iba pang mga aplikante, kumilos naman na ang 3 taga-Sound Village at napansin ito ni Kabuto. Nagawa niyang makailag sa ginawang pag-atake sa kanya ng 2 ninja, ngunit bigla na lamang nabasag ang kanyang salamin at siya ay sumuka ng dugo. Habang hindi makapaniwala ang karamihan kung paanong nangyaring sumuka ng dugo si Kabuto kahit nagawa nitong makailag, sinabi sa kanya ng 3 taga-Sound Village na huwag niyang mamaliitin ang mga ninja ng kanilang bayan. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, biglang dumating ang magiging proctor sa unang yugto ng pagsusulit kasama nito ang kanyang grupo, at siya si Morino Ibiki. Pinagalitan ni Ibiki ang mga taga-Sound Village dahil sa ginawa nilang panggugulo, habang binalaan niya ang lahat na bawal sila maglaban hanggat wala silang pahintulot at ipinagbabawal rin ang pagpatay sa kapwa nila aplikante, dahil ito ay magdudulot sa kanila ng diskwalipikasyon sa pagsusulit. Nang simulan na ni Ibiki ang unang yugto ng Chunin exam,
Biglang natakot si Naruto dahil ang unang parte ng pagsusulit ay isang written exam, na kung saan ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Habang marami ang nagbabantay sa kanila, namamroblema ngayon si Naruto dahil mahihirapan siya makakopya, ngunit napansin niya na katabi niya pala si Hinata. Nang ipaliwanag ni Ibiki ang patakaran sa unang yugto ng pagsusulit, sinabi niya na ang bawat isa sa kanila ay may 10 puntos at mayroon silang 10 katanungan na kailangan sagutan, ngunit kada mali nila sa bawat katanungan ay babawasan sila ng 1 puntos. Dagdag pa ni Ibiki na ang puntos ng bawat team ay pagsasamahin sa pagtatapos ng pagsusulit upang sila ay makapasa, na ikinagalit naman ni Sakura. Ngunit babala ni Ibiki na sa bawat pagkakataon na sila ay mahuhuling nangongopya, ay babawasan sila ng 2 puntos, at maaari silang palabasin sa kwarto kapag naubos ang 10 puntos nila. Habang iniisip ni Sakura na okay lamang naman ito dahil kung mataas ang makukuha nilang score ni Sasuke, ay kaya nilang hatakin si Naruto kahit maka-0 pa ito. Ngunit nang sabihin ni Ibiki na kapag may naka-0 sa kanilang tatlo ay bagsak na rin ang buong grupo, biglang ikinatakot ito nila Sakura at Sasuke, habang si Naruto naman ay ramdam na ang masamang titig ng dalawa. Habang 1 oras lamang ang itatagal ng pagsusulit, ibinigay na ni Ibiki ang hudyat upang magsimula ang mga aplikante, kung saan bakas agad sa mukha ng mga ito ang hirap ng pagsusulit. Habang pinapakalma ni Naruto ang kanyang sarili at sinabing sasagutan muna niya ang mga tanong na alam niyang sagutan, si Sasuke naman ay napansin na napakahirap ng mga tanong at pati siya ay nahihirapan. Dahil sa hirap ng mga tanong ay naisip ni Sakura na tila ang mga matatalino lamang ang kayang sumagot ng mga ito, kaya't napagtanto niya na parang sinadya ito upang mapilitan silang mangopya, na nananalangin siyang huwagsan ang gawin ni Naruto. Ngunit dahil sa hirap nga ng mga tanong ay walang alam si Naruto kahit isa sa mga ito, at napapaisip na siyang kailangan na niyang mangopya. Subalit nang makita niyang tumingin sa kanya si Ibiki ay napagtanto niyang huwag na lang siguro. Samantala habang napapaisip si Sasuke na kapag sa karaniwang pagsusulit, ang sino mang mahuhuling nangongopya ay ibinabagsak kaagad ng guro, nakakaiba sa sitwasyon nila ngayon. Dahil ngayon ay kapag sila ay nahuli, -2 points lamang sila at tila inaasahan na ng mga tagapagbantay na sila ay mangongopya. Doon na napagtanto ni Sasuke na ang tunay na layunin ng pagsusulit na ito ay mangopya nang hindi sila mahuhuli, kung saan tulad ng isang magaling na ninja, kailangan nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa kalaban o gumawa ng isang teknik nang hindi nito nalalaman. At kung tama ang kanyang hinala, sigurado siya na may isang tao sa kwarto na alam ang lahat ng sagot, habang hinihiling niya na sana ay malaman din ito ni Naruto. Habang hindi lang si Sasuke ang nakakaalam nito, nagsimula ng kumilos si Gaara habang si Kiba naman, ay ginagamit ang kanyang aso na si Akamaru. Si Shino ay ginagamit ang kanyang langaw upang kumuha ng sagot sa ibang mga aplikante, habang ang ninja na taga Sound Village ay ginagamit ang kanyang matalas na pandinig, upang malaman kung anong letra ang sinusulat ng nasa likuran niya. Samantala si Tenten naman ay gumagamit ng mga salamin na nakakabit sa kisame, habang kasabwat naman niya rito si Kapal Kilay. Habang si Naruto ay kanina pang nangangamote, bigla siyang kinausap ni Hinata at sinabing pwede siyang mangopya sa kanya. Dahil iniisip ni Naruto na baka isa lamang itong panlilinlang, tinanong niya si Hinata kung bakit nito nais siyang tulungan. Habang hindi masabi ni Hinata ang tunay na dahilan na ayaw niya kasing bumagsak ang kanyang future husband, nagdahilan na lamang siya na ayaw niyang may bumagsak sa kanilang siyam na baguhang genin. Natuwa naman rito si Naruto ngunit nang kokopya na siya ay biglang may isang kanay ang lumipad sa kanyang harapan, at inakala niya na para sa kanya iyon. Sinabi ng tagapagbantay na 5 beses nang nahuli ang lalaking nangongopya, kaya't ito ay bagsak na sa pagsusulit kasama ang kanyang 2 kagrupo. Habang may iba pang mga aplikante ang naubos na ang puntos dahil sa ginagawang pangongopya, muling inalok ni Hinata si Naruto na simulan na ang pangongopya. Ngunit sinabi ni Naruto na ang isang magaling na ninja ay hindi dapat mangopya, at isa pa ay maaaring madamay si Hinata kung sakaling mahuli sila. Kinilig naman si Hinata dahil sa sinabi ni Naruto, ngunit sa totoo lang ay sobrang nagsisisi ang kulugo. Ginamit na ni Sasuke ang kanyang Sharingan upang gayahin ang galaw ng taong kanyang paggagayahan, habang si Neji naman ay ginamit na ang kanyang Byakugan. Samantala habang busy si Sakura sa pagsagot, ang matindi niyang karibal na si Ino ay ginamit naman ang kanyang mind transfer technique,
upang pumasok sa katawan ni Sakura at tignan ang mga sagot, habang gagawin niya rin ito sa kanyang mga kagrupo upang ibigay ang mga sagot. Habang patuloy ang pagbanggit ng mga tagapagbantay sa mga aplikanteng bumabagsak, si Gaara naman ay gumawa ng isang mata na gawa sa mga buhangin, at ito ang kanyang ginamit upang siya ay makakalap ng impormasyon at makakopya. Samantala, si Kankuro naman ay nagpaalam na pupunta sa CR, ngunit ang kasama niya pala roon ay hindi isa sa mga tagapagbantay, kundi isa pala ito sa kanyang mga manika. Habang 40 minuto na ang nakakaraan at 20 minuto na lamang ang natitira para sa pagsusulit, magbibigay si Ibiki ng mga karagdagang patakaran para sa question number 10. Lalong ikinangamba ito ni Naruto dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kahit isang sagot sa mga nakalipas ng mga tanong. Nang makabalik si Kankuro mula sa banyo, sinabihan siya ni Ibiki na magaling pala siyang maglaro ng manika, na kung saan ikinagulat niya ito dahil alam pala nito ang kanyang ginagawa. Hinayaan pa rin naman siya ni Ibiki, ngunit bago siya umupo ay palihim niyang ibinigay ang mga sagot kay Temari. Samantala, habang naghihintay ang tatlong sensei para sa resulta ng pagsusulit, napagtanto ni Kakashi na si Ibiki pala ang magiging unang examiner para sa pagsusulit. Habang hindi ito kilala ni Kurenai, ipinaliwanag ni Asuma na si Ibiki ay ang kapitan ng torture at interrogation squad ng Anbo. Hindi niya sasaktan ng pisikal ang mga aplikante, ngunit sigurado si Asuma na pahihirapan naman niya ang mga pag-iisip ng mga ito. Balik sa exam room, ipinaliwanag ni Ibiki ang unang patakaran, na kung saan kailangan magdesisyon ng mga aplikante kung sasagutan nila ang ika-10 tanong, ngunit kung magdedesisyon silang hindi natutuloy, sila ay babagsak kasama ng kanilang mga kagrupo. Kaya habang ang lahat ng aplikante ay nagdesisyon na lamang na magpatuloy, sinabi naman ni Ibiki na kung sino man ang magpatuloy at magkamali ng sagot sa question number 10, hindi na sila muling makakakuha pa ng Chunin exam habang buhay. Hindi makapaniwala rito ang mga aplikante lalo na si Kiba, ngunit sinabi ni Ibiki na siya ang proctor ngayong taon at siya ang masusunod, habang inulit niya na binigyan naman niya sila ng pagpipilian. Nang patasin na ni Ibiki ang mga kamay ng mga nais ng umatras, iniisip ngayon ni Sakura si Naruto na pwede naman siyang magtaas ng kamay, habang marahil ay magkakaroon pa naman sila ng pagkakataon sa susunod. Habang maraming aplikante ang nagtaas na ng kamay at lumabas na ng kwarto, napapaisip si Sakura kung bakit hindi pa rin nagtataas ng kamay si Naruto. Nang maalala ni Sakura ang pangarap ni Naruto na maging Hokage balang araw, naisip niya na siya na lamang ang magtataas ng kamay upang sa gayon ay maprotektahan ang pangarap ni Naruto. Ngunit bigla nilang ikinagulat ng si Naruto na mismo ang nagtaas ng kamay para sa kanya, habang naisip ni Ibiki na hindi na rin pala tutuloy si Naruto. Subalit isa lamang pala itong panggulat, dahil buong tapang niyang isinigaw na hindi siya magpapatalo at kahit maging genin pa siya habang buhay, hahanap siya ng paraan upang makamit niya ang kanyang pangarap na maging Hokage balang araw. Habang sinasabi ni Naruto na hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi dahil ito ang paraan niya bilang isang ninja, natutuwa naman si Ibiki sa ginawa ni Naruto, dahil tumaas ang determinasyon ng lahat ng aplikante na magpatuloy. Dahil din doon ay naisip na rin ni Ibiki na wala nang dahilan pa para pilitin niya ang mga aplikante, kaya't nakapagpasya siya na ang lahat ng natitira sa kwartong iyon, ay pumasa sa unang yugto ng pagsusulit. Habang hindi ito maintindihan ni Sakura, ibinunyag ni Ibiki na wala naman talagang ika-10 tanong, dahil ang desisyon nila kung kukunin ba nila ang ika-10 tanong, ay iyon na ang pinakahuling katanungan. Ibinunyag din ni Ibiki na ang totoong layunin ng 9 na tanong ay para sukatin ang kanilang kakayahan na kumuha ng mga impormasyon, na kung saan nagkaroon ito ng matinding pressure sa kanilang lahat upang hindi nila biguin ang kanilang mga kagrupo. Habang nagpapanggap pa si Naruto na alam niya talaga ito sa simula pa lang, sinabi pa ni Ibiki na sadyang imposible para sa kanilang mga genin na masagutan ang mga tanong dahil sa hirap nito, kaya naglagay sila ng 2 Chunin na alam ang sagot upang makopyahan nila. Hindi ito alam ni Naruto ngunit nagpanggap na lamang ulit siya na alam niya, habang natawa naman sa kanya si Hinata. Dagdag pa ni Ibiki na sobrang importante ang pagkuha ng tamang impormasyon sa isang tunay na misyon, dahil kung mahalata ng kalaban na kumakalap sila ng impormasyon ay maaari itong magbigay ng maling impormasyon, habang magdudulot ito ng kapahamakan sa kanilang mga kasama at ito ang pwedeng mangyari sa kanila. Ipinakita niya ang mga peklat sa kanyang ulo na sanhi ng torture ng kalaban, na kung saan muli niyang inulit na maaari itong mangyari sa kanila o sa kanilang mga kasamahan,
kung magkakamali sila sa pagkuha ng tamang impormasyon. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang layunin ng ika-10 tanong, dahil dito nababase ang kanilang desisyon kung isasakripisyo mo ang iyong mga kagrupo para sa iyong kapakanan, o isasakripisyo mo ang iyong sarili para sa iyong mga kasamahan. Ipagpalagay na lamang na naging tuna na sila, habang ang kanilang misyon ay kailangan nakawin ng isang dokumento, ngunit wala silang ibang impormasyon kung gaano karami ang kanilang makakalaban at kung ano ang mga teknik ng mga ito. Habang hindi nila maiiwasan ang mga ganitong delikadong misyon, ang ninja na sinasakripisyo ang kanilang mga sarili para sa kanilang mga kasamahan, at ang mga ninja na buo ang loob na harapin ang anumang takot gaano man kadelikado ang kanilang sitwasyon, ito ang mga katangian na hinahanap upang maging isang Chunin captain. Kaya silang lahat na natira sa silid na iyon, naniniwala si Ibiki na malalampasan nila ang lahat ng mga sitwasyon gaano pa ito kadelikado, habang binabati niya silang lahat dahil naipasa nila ang unang yugto ng Chunin exam. Habang doon na nagtatapos ang unang yugto ng pagsusulit, bigla na lamang may pumasok sa bintana, at ito si Anko Mitarashi, ang magiging proctor nila sa pangalawang yugto ng pagsusulit. Sinabi ni Anko kay Ibiki na masyado atang madali ang ginawa niyang exam dahil maraming nakapasa ngayong taon, ngunit sagot ni Ibiki na marami lang talagang magagaling ngayon. Gayunpaman, balak ni Anko na bawasan pa ang mga nakapasa ng kalahati, habang kinabukasan nila malalaman ang magiging detalye ng kanilang magiging pagsusulit. Nang makaalis na ang lahat, napansin ni Ibiki ang test paper ni Naruto at ikinatuwa niya ito, dahil may nakapasa ngayong taon na wala man lang naisagot kahit man lang isa. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging pagsubaybay mga Lodi.